Sa iba pang balita, oral arguments ng Korte Suprema ukol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos magsisimula na bukas. Ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno inimbitahan ng kataas-taasang hukuman. Ang detalye mula kay Ria Fernandez via phone patch. Miyerkules, alas 10 ng umaga, nakatakda ang oral arguments ng Korte Suprema ukol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Inimbitahan ng kataas-taasang hukuman bilang mga resource person bukas sina National Historical Commission of the Philippines o NHCP Chairperson Maria Serena Jocno, former Interior Secretary Rafael Alunan III, mga kinatawan mula sa Presidential Commission on Good Government o PCGG, Office of the Ombudsman, Human Rights Victims Claims Board o HRVCB, Commission on Human Rights o CHR at Adjutant General ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kabilang sa mga mahalagang isyong tatalakayin ay kung ang paglilibing kay Marcos sa libingan ay katumbas ng pag-deny sa kasaysayan tungkol sa pamumuno ng diktador at pagpapatawad sa mga abusong nagawa ng rehimeng Marcos. At kung ang mga historical facts at mga batas na isinatupad para mabawi ang mga nakaw na yaman ng mga Marcos ay pinapawalang bisa na ang karapatan nito bilang sundalo at dating presidente na mabigyan ng hero's burial. Bibigyan ng tig 30 minuto ang pamahalaan at mga petitioner na ipresenta ang kanilang kaso. Susundan ito ng interpelasyon ng mga maestrado. Una rito, Audrey, 3 magkakahiwalay na petisyong humihiling na itigil ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ang inihain ng mga biktima ng batas militar sa SC. Kasunod nito, naglabas noong nakaraang linggo ang Korte ng 20-day status quo anti-order. Dahil dito, agad na sinuspende ng AFP ang mga paghahanda nito para sa libing ni Marcos. Sa kabila ng mga protesta, nanindigan naman si Pangulong Rodrigo Duterte na karapat-dapat bigyan ng hero's burial si Marcos dahil dati itong sundalo at pangulo. Para sa TTV News, ako si Ria Fernandez. Maraming salamat, Ria Fernandez.